Ang isa pang dapat i-consider sa clean, low carb ay ang source or pinanggalingan ng pagkain. For example, grass-fed na baka is healthier option than grain-fed na baka. Sapagkat natural na damo ang pagkain nito. Ito ang intended na pagkain na ginawa ng Diyos para sa Kanya, hindi yung man-made na mais na nilagyan ng hormones. Kung ano yung kinain ng baka na natural, yun din na makukuha ng katawan natin. So, ganun din yon sa itlog at saka isda. Ang itlog, kapag galing sa manok na gala, mas maganda. Ang isda naman, kapag wild caught at hindi farm, ganun din, mas maganda. Kapag grain-fed ang isda, manok, baboy, baka, at iba pang hayop na hindi natural yung kinakain, mataas ang omega-6 fatty acids nito o yung tinatawag na pro-inflammatory fats kesa dun sa kailangan ng katawan na omega-3 na anti-inflammatory naman. Ang omega-3 at 6 na fatty acids, hindi yung ginagawa ng katawan. Sa diet lang yun kinukuha. O kapag magsusupplement ka. Although parehong kailangan ng katawan yung omega-6 at omega-3, kailangan balanse o mas lamang lagi ang omega-3 kesa omega-6. Yung fats na ito is beneficial para sa puso, sa utak, autoimmune disorders, at iba pang inflammation. Nawawala ang balance ng fats na to dahil sa ginawa ng tao sa kalikasan at sa pagkain. Napakagaling ng ating Diyos. Nilikha niya ang bawat hayop na may natural na habitat at intended na pagkain para dito dahil ito ay bahagi ng ecological balance at kasama tayo sa equation na ito. Kaya anumang intervention na ginawa ng tao para ito ay mabago at mawala ang balance ay nagiging sanhi ng problema sa kalikasan at isa sa naging collateral damage ang ating katawan. Kaya kung ang hayop ay loaded with antibiotics tulad ng manok dahil sa halip na gala, sila ay congested, wala sila sa kanilang natural na habitats. Tapos ang mga gulay ay treated with pesticides, herbicides, genetically modified pa, hindi nito yung natural or original structure. May effect ito sa health natin sa matagalang consumption. So yun ang kabuuan ng quality food. Sinasagot nito ang tanong na ano ang ginawa ng tao sa pagkain bago ito makarating sa table mo. Ang pagiging mindful natin sa food choice ang nagdidikta kung ano talaga ang gusto nating mangyari sa ating katawan para ito ay magtrabaho sa optimal function. Inaano mo ba ang source? Nagbabasa ka ba ng ingredients? At kung kumakain ka ng ilan sa mga hindi acceptable na source, do you keep track kung napapalimit na ba o napapatikim lang? Bagamat sa panahon ngayon, ang hirap talagang humanap ng clean sources ng pagkain. Pero meron pa rin naman. Importante pa din na sa bawat kakain natin, maging mindful tayo sa klase ng pagkain na ilalagay natin sa ating katawan. Mas swerte tayo sa Pilipinas. Bakit? Sapagkat marami pa ding grass-fed cows, maraming niyog, at dahil agricultural country tayo, maraming healthy option.